Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 16, talata 12 hanggang 15. Ang sabi po dito, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ay mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin, kaya ako sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri at pagsamba ay para lamang sa Kanya. So habang tayo po ay nagpapahinga dito sa ating second job, wala masyadong trabaho ngayon, so medyo relax-relax tayo at makakapagbagi tayo ng salita ng Diyos. So habang naghihintay na sakaling may ipagawa sila, no? So habang wala, so dito muna tayo. Sabi dito mga kapatid, ito po yung about sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Yung Spirit of Truth. Alam naman natin, ito yung banal na Espiritu. So bakit Spirit of Truth? Napakalaga ito mga kapatid, kasi alam naman natin na tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, wala tayong ibang hinahangad kundi yung truth, yung katotohanan. At alam naman natin, ang truth na ito ay masusumpungan lamang sa ating Panginoong Hesus. Kasi nga, siya yung katotohanan eh. No? Dineclare niya yon na I am the way, the truth, and the life. No? Kaya nga kapag ang tao ay nananatili kay Kristo at nagsasabuhay ng pamumuhay at katuruan ng ating Panginoon at sumasa Kanya, yung Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, ang sabi doon is the Spirit of Truth, no? Ay makakaasa tayo na hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak, di ba? Kundi nandun tayo sa tamang kalagayan, di ba? Kasi kapag nasa truth ka, wala ka sa kasinungalingan. Diba? Kaya nga dito, bakit napakalaga, no, yung ibibigay, no, yung hintayin yung pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Bakit mahalaga yung katotohanan sa buhay natin? So, bilang mananampalataya at hindi lang pananampalataya, bisan sa pang-araw-araw nating pamumuhay, di ba? Kasi nga, dito sa mundo, maraming deception. No, pag sinabi nating deception, nadideceive ang tao kasi naniwala siya sa kasinungalingan. Diba? Katulad kay Eva, no, kay Eva, no? Nang siya ay na-tempt, kasi ang sabi ng Panginoon ng Diyos sa kanila ay pwede na kainin ang lahat ng prutas sa halamanan maliban doon sa isa, no, yung puno na kung saan ay yung bunga ng puno na nagbibigay sa iyo ng kaalaman sa mabuti at masama, no, yun. Pero twinis ng demonyo, no, dinaya niya si Eva. Sabi niya hindi, kasi pag kinain nyo ito, magiging katulad kayo ng Diyos. Diba? So, gumamit ng kasinungalingan. So, na-deceive si Eva kasi nga, nandun yung kasinungalingan eh. Diba? Kaya nga tao ay nadadaya kasi nga pinaniwala natin yung kasinungalingan. Kasi minsan yung kasinungalingan, masarap sa pakinggan. Diba? Parang katulad yan ng chismis. Diba? Masarap pakinggan. Yung mga mas gusto kasi ng mga tao ngayon, yung mga kwentong hindi totoo. So, sabi doon, na-deceive ang tao, ginagamit ng deceiver o ng dadaya is kasinungalingan para dayain ang tao. Di ba? Kung nga sa mga produkto, di ba? Sabi nito, pampaputi. No? Siyempre, ang gagamitin ng modelo, yung maputi na. Di ba? Diba? Nandun yung panglilin lang, nandun yung pagsisinungaling. Para yung tao, pag pinaniwalaan nila yung kasinungalingan na yun at naniwala sila, uy, epektibo pala to kasi yung babae pumuti. Pero hindi niya alam na talaga yung taong yun maputi na. Diba? So, mga ganun mga kapatid nandun yung pandaraya.
Kaya nga sa atin, no, lalo sa amin na nangangaral, tayong mga naglilingkod sa Panginoon, dito ko nakita pala na ang kahalagahan ng no, yung pagiging logician. Kasi meron na rin kahit paano po nag-aaral po tayo ng about sa pragmatism, no, paano yung about sa logic, yung mga basic logic. Kasi kung titignan natin, no, yung mga nag-aaral ng theology, meron talaga silang na philosophy, no? Alam naman natin kapag yung mga philosophy, nandun na yon, yung pagiging pragmatist, no, yung paano gumagana yung logic natin, paano tayo ide-develop yung critical thinking, diba? Paano natin na i-interpret sa mga narrative, diba? So kasi nagkakaroon ka ng hypothesis, mas lalawak yung pangunawa mo. At nagiging hindi ka lumalabas sa realidad. Hindi ka lumabas dun sa truth, no? Kasi ang pinaka-end goal natin is truth, no? Sa lahat ng inquiries, sabi nga, in all inquiries, ang end goal natin is to find the truth, no? Lalo siyempre sa amin, no, na nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya katulad sa akin, more ako kasi sa practical, no? Paano i-apply practical yung salita ng Diyos. Kasi pag practical kasi, madaling unawain ng tao madali lang intindihin. Bakit? Kasi talagang nangyayari. Kitang-kita mo sa mata mo, nararanasan ng tao. No? Kaya kapag nararanasan ng tao, nakikita ng tao at real na talagang nangyayari, hindi na mahirap, no, i-explain. No? Mas madali na siyang maunawaan ng tao. So dito may kita natin, no, sa atin bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, napakahalaga po yun. Kasi lalo na kapag tayo ay humaharap sa tao, di ba? Kaya nga may kita natin kapag tayo nag-aaral ng logic, ang gumagana sa atin yung intellect natin, no? Hindi yung emotion natin. Kasi minsan kapag emotion yung nagdala sa atin sa pag-judge o sa paggawa natin ng mga inquiries, no, pag-gather natin o kaya yung mga hypothesis mo, di ba? Yung titignan mo ano ba yung magsisika ng truth sa isang sitwasyon, no, o sa isang event o sa isang statement. So pag nagpadala ka ng emotion mo, so magkakaroon ng bahid, no? Hindi na ano na 'yon kung sa ano pa medyo malayo ka na makarating dun sa truth na gusto mong matuklasan, gusto mong malaman, no? Kasi nagpadala tayo sa emosyon natin, di ba? Kaya nga sa anuman bagay, kahit sa pagdedesisyon, sa anuman ginagawa natin, sabi nga, let your emotion subside before you decide. So ibig sabihin, napakahalaga na para isik natin yung truth, para maisik natin yung talagang pangyayari, napakahalaga mga kapatid na yung hindi emosyon yung naghahari sa atin. Kaya nga dapat, lalo na tayo, Kristiyano, nandun yung advantage sa atin is nandun yung Holy Spirit Nandun yung Espiritu ng Diyos na mag-guide sa atin. Diba? So, kailangan yung truth, yung Espiritu ng Diyos, yun ang magte-take over. Siya yung mag-guide sa atin na sinasabi doon. He will guide you into all the truth. Sa lahat ng katotohanan. Kasi siyempre, siya ang Espiritu ng katotohanan. Ang ating Panginoon ay katotohanan. So, wala siyang ibang ayaw niya ng kasinungalingan. Di ba? Ayaw niya ng kasinungalingan. Kasi ang mga tao ngayon, minsan para bumango ka, para maging maganda yung tingin ng tao sa iyo, gagawa ka ng mga pagbabalat kayo, ng mga deception o kaya pagsisinungaling. Diba? Na parang okay ka, no, sa harapan ng mga tao, pero alam ng Diyos kung sa personal nating pamumuhay, ganun ba talaga tayo? Di ba? Katulad sa amin, nang nangangaral ng salita ng Diyos, mahirap tumayo sa pulpito kung yung pinangangaral namin, hindi namin isinasa buhay. Di ba? Kasi ang labas namin yun, mga hypocrite. Kasi kami mismo, dinadaya namin yung sarili namin. Di ba? At mahirap yun. Bandang huli, pag nasanay ka na, no, sa pagdideceive, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam na nadideceive ka na. Di ba? So, dito, makikita natin, kaya napakalaga yung truth di ba? At magkakaroon tayo ng critical thinking, no, sa gabay ng Diyos,
napag-aralan natin muna, no? Ano ba yung totoo? Kunyari, maraming nadadaya, marami yung mga nai-scam ngayon. Minsan, pag nanood ka sa mga YouTube, sa internet, di ba? May mga video na akala mo totoo, yung pala edited lang. Kasi may mga AI na ngayon, di ba? Akala mo yung tao talaga yun na nagsabi, pinaniwalaan mo agad. Hindi mo alam pala, AI lang yun, ginaya lang yung voice ng tao yun para siraan, 'di ba? Tayo comment link tayo ng comment agad, 'di ba? Nagpaniwala rin tayo tapos share pa natin, 'di ba? Sa mga friends natin, sa social media rin, sa mga account natin. Tapos hindi pala totoo, 'di ba? So tayo mismo nag-i-spread din ng kasinungalingan. Nag-i-spread din tayo ng deception. So kaya nga pag espiritu ng truth nasa atin, dapat hindi tayo yung pinagmumulan ng kasinungalingan. Hindi tayo yung pinagmumulan ng deception, ng pandaraya. Diba? Kasi may mga tao kasi nag-a-appeal sa emotion. May mga tao minsan gagawa ng kalukuhan. So ang gagawin nila ngayon, magmamakaawa, mag-a-appeal to emotion, di ba? Parang magpi-play victim. Yeah, pero kung hindi mo kung nag-iisip ka and you seek sa truth, sa katotohanan, hindi ka basta-basta naniniwala. Titignan mo muna yung buong kwento, yung buong istorya, 'di ba? Hindi yung magja-jump ka sa isang conclusion, 'di ba? Inaalam mo muna. Kasi minsan ayun nga sabi ko, 'di ba? Kapag ang gumana sa atin emotion, hindi na yung intellect natin, hindi yung isip natin, yung pinagagana natin, kundi yung damdamin natin, wala na. 'Di ba? Doon pa lang na-stop na eh. 'Di ba? May bahid na. So yung judgment mo medyo cloudy na. So dito may kita natin paano mo pa masisik yung truth na 'yon, 'di ba? Kasi hindi natin inaalam yung kabuuan ng kwento. Kaya nga napakalaga doon guided nga tayo, no? Tayo mga naglilingkod dapat sa Panginoon ay guided. Kaso yun nga ba ang talagang nangyayari sa buhay po natin? 'Di ba? Kaya nga sabi doon, he will not speak on his own, he will speak only what he hears, no? Kung ano yung naririnig niya, yun ang sasabihin niya sa atin at yung mga bagay na darating pa. 'Di ba? So, ito yung katotohanan, pinapakita na sa atin. Kaya nga sabi, ang tayo bilang naglilingkod sa Diyos, hindi nakakatuwa, no, na ang isang mananampalataya, no, excuse me sa term, yung parang stupido, no. Sabi nga, ano ba yung meaning ng stupid? Ang pagiging stupido ay yung nakikita mo na yung kasinungalingan, alam mo na kasinungalingan yun, pandaraya yun, pero pinaniwalaan mo pa rin. No? Yung pa rin yung inayunan mo. Bakit mo inayunan yun? Bakit inampihan ng tao yun? Kasi nga, nadala tayo sa emosyon natin. Diba? Kaya tayo minsan nagkakamali sa mga decision making na ginagawa natin. Nagkakamali tayo ng mga pinapanigan. Kasi bakit? Kasi nadadala tayo sa emosyon natin. Diba? O kaya, nadadala tayo sa personal interest natin. Diba? O kaya may mga ginagawa rin tayong hindi tama. Diba? Ayaw nating mabuking. Ayaw nating malaman. No? Kaya nagtatago tayo sa kadiliman. Kasi pag nasa truth ka kasi, pag ang espiritu ng truth nasa iyo, alam naman natin siyempre, pag nagsabi ka ng katotohanan, may consequence din yun. Diba? Kasi, ilalantad mo yung sarili mo . Ang isang tao kasi na nasa katotohanan, transparent yan, no? Open yan. Dahil open ka rin sa mga attack ng kaaway. Pero, sabi nga, truth is like a lion. Let it loose and it will defend itself. Diba? Pag nakasa katotohanan ka, hindi mo na kailangan magsalita . Kasi yung katotohanan mismo ang magpapatunay na nasa totoo ka. Di ba? Kaysa naman yung nagsasabi tayo nasa truth tayo, pero kung isi-search naman yung buhay natin, kung i-imbestigahan naman yung buhay natin, malayo tayo sa katotohanan. Mas malapit pala tayo sa kasinungalingan. No? Kaya sa paglilingkod po natin sa Panginoon, lalawak talaga yung isip natin kung magiging bukas lang tayo
na magpapaturo sa banal na espiritu at talaga yung end goal natin is truth, mga kapatid, yung katotohanan lang, ay hindi tayo maliligaw, di ba? Hindi tayo madideceive, hindi tayo madadaya. No? Yung mga tao lang naman ayaw sa truth, ayaw sa katotohanan, yun ang mga taong may ginagawang hindi tama. Di ba? Amen. Minsan, kaya nga tingin mo, yung mga tao minsan na gumagawa ng hindi tama, ano marinig mo sa bibig nila? Minsan gumagamit pa ng Diyos yan, di ba? Gumagamit pa ng, pati Diyos, ginagamit pa. No? Pati Biblia, ginagamit pa. Para magmukha sa harapan ng tao, ano to, mga religious to. Ito yung mga, mga malapit to sa Diyos. No? Kaya mas kapating paniwala ang mga taong ito. Di ba? So kung wala yung espiritu ng katotohanan sa atin, nagpapaniwala agad tayo. Kasi kaya nga nasa ang espiritu ng katotohanan ay nasa atin. Kasi yung kalaban natin is kasinungalingan. At kung tayo mismo na naglilingkod sa Panginoon ay nabubuhay sa kasinungalingan, nandadaya, ay wala yung espiritu ng katotohanan sa atin. Di ba? Wala yung espiritu ng katotohanan sa atin. No? Mismo tayo, kaya mahirap minsan, di ba? Ayaw natin na dinadaya tayo ng ibang tao. Pero, sarili natin, niloloko natin. No? Sarili natin, dinadaya natin. Masarap mamuhay sa mundo, mga kapatid, na wala tayong tinatago. Masarap mamuhay sa mundo na open book tayo. Di ba? Ganoon naman talaga sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. No? Dapat kung ang talagang pinagsusumakita natin, kung ano nakikita ng tao sa atin in public, dapat yun din ang nakikita sa atin in private. Di ba? Hindi yun pakitang tao lang. Yeah? Marami tayong based sa atin kasi based sa experience. No? Kahit paano, matagal na rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nakilala ko nga si El Shaddai, 16 years old pa lang ako, di ba? So ngayon, na tayo, nasa 40 na, di ba? Diba? So marami ng uri, klase ng naglilingkod sa Diyos na nakaharap ko na, di ba? Marami na akong naranasan sa paglilingkod. Marami na akong nakita, no? Mabuti, masama, maganda, hindi. Diba? Pero pag nag-iisip ka, hindi ka apektado. Diba? Kasi simple lang naman yung sinasabi ng Diyos. Fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. No? Isentro mo, mata mo sa Panginoon. At di ka maliligaw. Di ba? Kasi kung sa tao ka titingin, madidisip ka, madadaya ka. Di ba? Pero kung nakatuon lang palagi sa Panginoon, guided tayo ng banal na Espiritu Santo, at ang pinaka-seek natin, hindi personal, hindi emotion, kundi ang talagang iniisip natin is katotohanan. Sabi nga, ang katotohanan, masakit man, pero kung tatanggapin natin, ito yung magpapalaya sa atin. Diba? Pero minsan, ayaw ng tao ng katotohanan kasi nga nandun yung pride. Diba? Ayaw mapahiya. Siyempre, lalo na kung tayo naglilingkod sa Panginoon, kilala tayo, tapos malalaman nila yung mga ginagawa pala natin hindi tama, hindi magaganda. Diba? So, dahil sa pride natin, mahirap talaga aminin yun. Di ba? Pero, kung talagang nasa atin yung banal na espiritu, yung espiritu ng katotohanan, handa tayo tanggapin, handa tayo magpatuwid, no? Handa tayong itama. Kasi hindi tayo magiging totoo sa sarili natin kung hindi natin aaminin ang mga pagkakamali natin, yung mga pagkukulang natin. Diba? Mananatili tayo sa kasinungalingan, mananatili tayo na dinadaya yung sarili po natin. Diba? Kaya nga sabi, may mga tao na akala nila nasa liwanag sila, pero yung dala pala nila kadiliman. Diba? Yung akala mo naglilingkod tayo sa Diyos, pero hindi pala tayo naglilingkod sa Diyos. Yung pinaglilingkuran lang natin, yung personal na interest natin. Yung sarili lang natin, yung pinaglilingkuran natin. Naglilingkod, kunyari tayo sa Diyos, no? Kunyari lang yun. Pero ang talagang natin is,
naglilingkod tayo, yung personal na pala nating interest, no? Which is hindi maganda yun, mga kapatid. Bad yun, bad. So dito mga kapatid, simple lang naman, no? Yung gusto ipaabot ng Diyos dito sa atin, yan na, ang Espiritu ng Diyos, siya talaga yung mag-guide sa atin, no? In all truth, sa lahat. Kasi ito talaga yung pinakaano no? Tayo mamuhay dun sa katotohanan. Kung tayo mamumuhay sa katotohanan, lalaya talaga tayo no? Walang deception, walang panglilinlang, walang kasinungalingan sa buhay natin. Di ba? Lalaya tayo Di ba? Kung tayo nagkamali, the truth, tayo nagkamali. Tanggapin natin, nagkamali tayo. Magsisi tayo, baguhin natin sarili natin. Di ba? Ganoon na naman yan. Iyon ang katotohanan Nagkamali tayo Baka tayo mananatili sa pride natin. Di ba? Kung pinakita na itong reality, may pagkakamali. Aminin. Ganoon lang yan, mga kapatid. Hindi mo naman kailangan ng malalim na pangunawa o karunungan, di ba? Yun lang. So, nawa mga kapatid, no, sa paglilingkod natin, kung sa atin, tandaan natin kung sa atin lang kaya na hindi naman natin kaya lahat ng ito. Kaya kailangan natin yung gabay, patnubay ng banal na Espiritu Santo. At ito, mangyayari lang at mararanasan natin itong katotohanan na ito ay tayo mamumuhay sa katotohanan kung nahayaan natin yung banal na Espiritu na kumilos sa buhay natin. At syempre, may mga bagay rin na dapat tayong gawin, di ba? Hindi pwede na lahat na lang si Lord na lang, di ba? So kailangan din natin mag-aral. Paganahin yung ating critical thinking. No? Kaya sa akin nga, the more ko na-appreciate yung pag-aaral ng salita ng Diyos, mas napapadali no? Na may pangaral yung salita ng Diyos. Kapag meron kang at least kahit paano basic no? Na knowledge about sa logic. Ayun nga, tapos sa pragmatism. No? Kaya nga sabi ko nga, di ba, yung mga nag-aaral sa mga theologian o yung mga nag-aaral ng theology, meron silang philosophy. No? Kasi about interpretation yan No? Para mo titignan yung mga sitwasyon. It's about argumento. No? Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, marami tayong, may mga tao tayong talagang, makakaharap di ba? Na marami silang mga question, marami silang mga argumento na gustong itanong o kaya merong mga katulad sa Panginoon natin, no? Yung mga eskriba, mga pariseyo, yung mga magtatanong sila, pero ang purpose nila is i-trap. No? I-trap yung ating Panginoon. Kasi minsan ganun din di ba? Pag hindi mo gagamitan ng critical thinking, malalaman mo na, ano lang to, trap lang to. Yung tanong na to, trap lang to. Diba? O meron lang something dun sa tanong na yon. So, kaya nga, sabi ko, hindi lahat ng tanong sinasagot. Di ba? So, yun lang mga kapatid, no? Yun lang sa akin, no? Sa bilang nagsiserve sa Panginoon, siguro yung masasabi ko, mag-aral tayo, no? Marami tayong pwedeng mapag-aralan about paano maging tayo, truth seeker tayo At ang pagiging truth seeker, nag-uumpisa yan, pag nagiging tayo, yung pinagagana natin yung critical thinking natin, yung logic sa buhay natin, yung pinakikinggan ko, yung pragmatis, no? So marami akong natututunan, no? Kasi magagamit mo kasi yun sa pang-araw-araw na pamumuhay. Paano mo i-deal yung problema, paano mo i-deal yung ganitong sitwasyon, paano mo i-deal yung ganitong mga tao. Diba? Kasi sabi nga, mga bagay na nagpapabigat sa buhay natin, una, yung mga pinapasan natin. And the same time, yung mga tao sa paligid natin. No? Pero, may kita natin, the more mo mai-enjoy, the more mo makikita ang beauty ng life, no? Mas the more mo ma-appreciate yung goodness, yung greatness, yung kadakilaan ng Diyos. Kapag pag pinagninilayan mo, no? I-develop natin yung pag-re-research, no? Pag-re-research, mga kapatid. At pag tayo nag-re-research, syempre, about sa Panginoon, the more tayo nagiging close, no? Nagka-come closer and closer and closer
kay Lord. At dahil doon, kapag tayo ay nakita natin yung kabuong katotohanan yun, i-accept natin sa buhay natin, doon tayo makakalaya, no? Sa lahat ng pangdaraya, sa lahat ng kasinungalingan na ginagawa ng mundong ito at ng dyablo. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.